advantages and disadvantages of being entrepreneur? Siyempre, unang-una sa lahat, advantage yun, dapat may negosyo ka, diba? Kasi hawak mo yung oras mo. Hindi katulad ng empleyado, although talaga secure ka doon dahil may monthly na income ka, so sure na yun, may sweldo ka. Pero dito, pag sinipagan mo at naging income ka sa negosyo mo, tutok ka talaga, iba yung kitaan, iba yung pan. Yun ang kagandahan. Tsaka, syempre, yun, nakatulong ka sa iba na magkaroon ng trabaho. Dagdag na kita sa iba na sa mga estudyante na walang trabaho. Ano ma'am, yung about ko sa disadvantages po being entrepreneur? Yun, sobrang hirap kasi sa dami ba naman ang binabayaran. Yun yung pagkakaiba. Mga stress mo? Oo, sobrang stress kasi lalo na syempre sa tao. Merong basta na lang absent. Paano kung hindi ka maalam? Hindi ka talaga tutok. Yun, hindi magsasara ka. Yun yung disadvantages na halimbawa, kinuha mo yung negosyo na yun, wala kang alam. Kaya yung iba nalulugi. Yung iba ang nangyayari, nagsasara kasi sa halip na kumita ay hindi. Dahil lang una, daming binabayaran. Sa tax, kailangan kasi may permit ka once na magkaroon ka ng negosyo. Mahirap kasi pag walang permit. Diba? Yun yung matik. Pag pinuntahan ka dyan, ang isa pa, kailangan mo sumunod sa mga regulation. Katulad yan, bawal plastic. Diba? Kailangan mo sumunod. Malaki yung pan. Talagang ikupan mo na puhunan bago mo pa mapabalik. Yun yung masaklap na yun kasi lalo pag dumaan yung pandemic nga katulad ng nangyari dati na nadaan na tayong pandemic hanggang ngayon, damdam pa din. Hindi pa rin makabawi. Kasi ang laki. Yun yung mahirap sa nagninegosyo. Kasi pag may trabaho ka, matik yun. Every kaya siya tapusan, may sahod ka. Unlike ng negosyo, pag may pandemic, matik, sara ka. Pag bawal, ganito, alam mo, sumunod. Yun yung pagkakaiba. Yun yung disadvantage. Ano ma'am, what are your contribution in the economy po? Yun, unang-una sa lahat, syempre nakakapagbigay, yun sabi ko nga kanina, nakakapagbigay ng trabaho sa iba, nakakatulong. Yun naman talaga yung namin mag-asawa na nung nag-put up kami ng business, hindi lang kami ang kikita. Pati yung mga staff kikita. Syempre, lalo na dun sa aking isang negosyo sa salon, malaki yung kitaan doon basta masipag ka. And yun nga, magbabayad ka ng buwis, sumusunod ka sa panang gobyerno, syempre, kailangan laking tulong yun. Kasi, di ba yung mga kinuha natin pagpagawa ng mga kalsada at mga kalit, dyan nakukuha yung sa mga negosyante talaga. Di ba? Yung nagbabayad ka ng buwis. Isa na yun sa talagang malaking tulong sa ating gobyerno. Tsaka ma'am, na kapag din kayo ng pagkain, yung halimbawa, hindi sila yung family hindi makapag-provide ng maraming lutuan. Di ba Yes. sa kayo ng mga short order? Oo. Yun. Ang maganda doon, sa halip na ngayon, lalo na ng pandemic, sa halip na alis pa sila sa bahay, yun, pwedeng mag-call lang sila, mag-chat. Yun yung kagandahan ngayon eh. Sa panahon ngayon, sa halip na aksaya pa sa oras,
Gano'n kamahal ang sangkap ngayon? Sobrang mahal. Eh ngayon, napaka-convenient na once na ikaw may restaurant na pinagkakatiwalaan. Yun. Ayos, saglit lang, order. Diba? Ano po yung advantages and disadvantages niyo po of being entrepreneur po? Actually, saan muna tayo sa advantages? At least yung pag-grow mo, walang limit. Sisipagan mo, mas mag-grow ka. Mas malaki ang potential. Kaya lang, ang disadvantage na maraming pagsubok. Maraming challenges. Kailangan ibigay sa subok. Unlike kung nagtatrabaho ka sa opisina or sa every month, sigurado meron kang kikitahin. Dito, magkano ka talaga. Then, yung pangalawa po is yung ano po yung contribution niyo po sa economy? Economic, yes. Meron akong nabibigyan ng trabaho. Meron kami namang patulong. Kahit pa paano, meron siya nagkamulong. Pagkakaroon nga, hindi lang kami yung may ginagawa. Diba? Sa komunidad yun, nakapagkita rin ng servisyo. Sa lalo pupunta pa sila sa mga hindi nila ako sa unti-unti, nagbabago yung komunidad. Magandang hapon po. Sir, ang first question ko po is, what are their disadvantage and advantage of being entrepreneur? Okay, some of the major advantages of small business includes the ability to be your own boss. Like you have a total control over the business and follow your passion, develop a variety of skills and impact others positively, and also, of course, potential to earn a lot of money and potential rewards. So I have an advantage for that one, and the disadvantage is like, of course, including the potential financial risk, and then more, of course, the personal stress, and requires professional work to get more, and greater sacrifices, longer working hours, and the competition of the other establishment of business. So that's the disadvantage. Sir, next question po. What are their contribution to economy? So for the contribution of the economy, it is like providing goods and services, so they can stimulate the consumer spending and the desired demand, and also leads to increase the economic output and the overall GDP of our country. So, and small businesses serve niche market, offer unique products, and adding diversity and innovation of the country. So that's all. Thank you po, sir. Salamat po. Thank you. May dalawa lang po kami questions about so ano po yung pinaka-advantages and disadvantages of being an entrepreneur? Bilang isang entrepreneur, ano po yung pinaka-advantages and disadvantages? Disadvantages niyo po of being entrepreneur? Sa mga advantages is may sarili kang kita. Then, dun sa product mo, sa product na katulad sa akin, yung product ko kasi drinks. So, pag nagkakaroon ako ng mga idea na may innovate ko pa, nadadagdagan ko pa, sa halip na halimbawa ay, diba, tinda ko, diba, lemon. Pure lemon, ano pa ba? Ang pwede
bukod sa pure, ano ka ba pwede kong sa kanya. Then, para lumakas yung kita. Then, sa unang-una, hawak mo ang oras mo. Bilang isang entrepreneur, hawak mo ang oras mo. Then, yun, may sapat na income na kumikita, hindi yung katulad ng namamasukan ka na naging empleyado ka. Andun ka na dun sa sweldo mo na yun, na pamamasukan mo. Hanggang dun lang yun eh. Kasi pag entrepreneur ka kasi, pwede kang, alam mo, ibig sabihin, makakapag-isip ka out of the box na mas may higit pa yung kita ng iba bilang entrepreneur. Ang disadvantages naman is yun, bilang entrepreneur kasi syempre magiging busy ka na. Hindi ka na, so nagkukulang na rin ang time para sa family. Kasi iniisip mo lagi yung business. Although para naman sa pamilya din. So yun, isa sa mga disadvantages. Then, isa rin sa mga disadvantages, syempre, hindi naman lagi malakas ang kita, benta. So, kailangan mong pag-aralan kung ano bang dapat mong gawin. So, sa season na pagsinaka at lakas ka. Siyempre, pag taglakas ka, i-improve mo pa. Pag tagdi na, i-improve mo pa rin. Kasi bilang entrepreneur, ang sa pinakakalaban namin sa yung panahon. Kasi, ano yun? Depende kasi. Katulad namin, ganito. Iba kasi yung entrepreneur na nasa office ka lang, iba yung nasa field. So, yun. So, ang pangalawang tanong ko ay, what are your What is the contribution ko to the economy? Sa ikaw, Kumain kami ng siyempre, pasok na doon yung sa tax. Siyempre, then lahat ng product namin, siyempre, lahat yan, binibili din namin, lahat yan may tax. Then sa economy, bukod doon sa tax naman, is, pagdating sa tourism, nandyan kami. Hindi kami nawawala dyan. So, nakakapagpalakas din ng tourism ang pagiging ng tourism sa bansa. Wala na! Wala na. Ang tawa na lang ay Lights. sa event. Kung nakakikita Ikaw. yung Quezon City, Edit mo. Wala na? so nakakatulong din kami katulad sa sales ng mall. Sa event ko lang yun, nakakahitayat ng mas marami pang turista or ng mas marami pang mga. So sa ganung paraan, nakakatulong kami sa yun.